Pagsikat pa lang ng araw, ay gising na si Mang Isko. Tila kasing oras niya ang mga tandang sa probinsya, pero ang nasa harap niya ay hindi tanawin ng mga bundok at bukirin. Sa halip, maalikabok na terminal ang una niyang tanaw sa umaga. Hinahawi niya ang kulambo ng kanilang maliit na bahay, dinig niya ang tahol ng mga aso sa kalsada at ang ingay ng mga maagang papasok sa trabaho. Paghilamos, isang tasang kape at kaunting pandesal ang lagi niyang baon sa harap ng umaga. Maya-maya ay tatawagin na siya ng asawa niya mula sa kusina. "Isko, huminahon ka at baka masamid ka dyan," sabi nito. Tumango lang siya at nginitian ng asawa. Mabilis na pinupunas ang sumisirit na mantika sa kanyang braso dahil sa pagprito ng longganisa. Sa terminal naman, naroon ang kaibigan niyang si Totoy, palaging nakaupo sa kahoy na bangko sa gilid ng karinderya. Si Totoy ang klase ng tao na kahit sa dami ng init ng ulo sa kalsada, palaging may ngiti sa muka. Madalas niya itong biruin. "O Totoy, sigurado akong ikaw na naman ang nangharang ng pila kanina. Kaya ang aga-aga, mukhang binigyan ka na naman ng sermon ni Manong Kap." Biro ni Mang Isko habang pinupunas ang pawis sa batok. "Abay hindi no." Mabilis namang tugon ni Totoy. "Baka ikaw pa nga yung nauna sa pila at nagbaba ng pasahero sa gitna ng intersection." Sabay silang nagtawanan. Ang jeep ni Mang Isko ay isang matandang modelo na pinangalanan niyang Kulas. Ang lumang kaha nito, pinalamuti ang bakal na side mirror at ang makalumang kambyo ay mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang koneksyon sa kotseng iyon. Sa tuwing binubuksan niya ang makina tuwing umaga, para bang sinasabi nito sa kanya, "Tayo na Isko, panibagong araw ng laban." At sa buong maghapon, halos magkayakap na sila ng manibela. Parang ang jeep na ito ang katuwang niya sa bawat hamon, sa bawat makipot na eskinita at masikip na traffic na dinaraanan nila. Minsan, habang bumibiyahe siya ng Balintawak pa Quiapo, napansin niya ang isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa likod ng jeep. Bagamat may iba pang pasahero, nanatiling mapagmasid si Mang Isko. Napansin niyang may luha sa pisngi ng bata at nanginginig ito. "Bata, ayos ka lang ba?" tanong ni Mang Isko habang bahagyang lumingon sa rearview mirror. Nag-angat ng mukha ang bata at dahan-dahang tumango. Hindi na siya nag-usi sa pa, pero napansin niyang bumaba ang bata sa tapat ng simbahan at tumakbo papasok sa compound. Habang nagdadrive pa uwi, hindi mawala sa isip ni Mang Isko ang itsura ng batang iyon. Parang may mabigat na dalang kwento. Napaisip siya, ano kaya ang pinagdadaanan ng batang iyon? Marami pang ganitong eksena si Mang Isko. Isang araw, may sumakay na matandang babae na bitbit ang isang plastic bag ng gulay. Nang malapit na itong bumaba, nagulat si Mang Isko nang makitang nalaglag pala ang pitaka nito. "Ale, teka lang, nahulog niyo yata to." Mabilis niyang iniabot pabalik sa pasahero. Natuwa ang matanda at buong pusong nagpasalamat. "Naku hiho, kung hindi dahil sa'yo, paano na lang ang pera ko para sa gamot ko?" Ang sabi nito habang namumuo ang luha sa sulok ng mata. Ganito ang mga karanasan ni Mang Isko araw-araw. Mga simpleng sandali ng kabutihan na nag-iiwan sa kanya ng ngiti sa gitna ng araw. Sa mga ganitong pagkakataon, lagi niyang naiisip ang kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 anak na parehong nasa eskwelahan. Ang asawa niya, si Linda, ay namamasukan bilang tindera sa isang maliit na sari-sari store malapit sa bahay nila. Bagamat hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ang simpleng hangarin niyang mapagtapos ang mga anak ang nagsisilbing lakas niya. "Basta makaipon lang ako ng kaunti pa," palagi niyang sinasabi sa sarili. "Hindi na ako mag-jeep, maghahanap na ako ng mas tahimik na trabaho." Ang kaunting hiling niyang magkaroon ng maliit na karinderya para sa kanyang asawa ay isa rin sa mga simpleng pangarap niya. "Isko,
Minsang sinabi ni Linda habang naghuhugas ng pinggan, kung sakali lang na magkaroon tayo ng dagdag na ipon, gusto ko lang sanang subukan magbukas ng karinderya sa tapat ng bahay. Sa tingin mo kaya natin? Napaisip si Mang Isko. Hindi siya agad sumagot. Bagamat alam niyang mahirap makuha ang ganitong pangarap, may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabi na dapat niyang subukan. Kaya natin, konting tiyaga lang, tugon niya, sabay hawak sa kamay ng asawa. Paglipas ng araw, habang pinapasada ni Mang Isko si Kulas, minsan niyang naiisip kung paano siya makarating sa kanyang pangarap. Hindi ito magagarang bahay o kotse. Ang nais lang niya ay tahimik na buhay, masarap na hapunan kasama ang pamilya, at walang iniisip na bayarin tuwing gabi. Sa kanyang pagmamaneho, habang dumaraan sa mga lansangan ng Maynila, minsan ay napapangiti siya. Sa simpleng dasal at sigasig, naniniwala siyang makakarating din siya sa kanyang destinasyon. Hindi lang sa pisikal na lugar, kundi sa mas maayos na buhay para sa kanya at sa kanyang mahal sa buhay. Dumadagundong ang init ng araw habang binabagtas ni Mang Isko ang kalsada. Maingay ang makina ng jeep, tila umaaray sa bigat ng mga pasahero at sa init ng panahon. Sa isang malawak na intersection kung saan nagbuhol-buhol ang mga sasakyan, bigla na lang nanghina ang kanyang jeep. Kulas, wag mo akong iiwan dito, bulong niya habang pinipilit pihitin ang susi. Ngunit walang nangyari. Napahinto ang buong linya sa likod niya. May nagbubusina, may nagmumura. Ano ba yan, Isko? Sigaw ng isa sa mga kapwa driver. Bumaba si Mang Isko. Sinilip ang makina at nagbabakasakaling maayos ito. Hindi niya alintana ang sikat ng araw na tumatama sa batok niya. Basta't mailikas lang si Kulas sa gitna ng kalsada. Sa kabutihang palad, nandoon si Totoy, nakaabang sa gilid at agad sumaklolo. Pare, hilahin na natin para di masyadong maperwisyo ang pila, sabi ni Totoy habang hinila ang jeep gamit ang kanyang sariling sasakyan. Napangiti si Mang Isko, kahit papaano'y may tumulong. Pero sa loob-loob niya, isa itong paalala kung gaano kahirap minsan ang magpatuloy sa kalsada. Hindi laging tungkol sa makina ang hamon. Minsan, ang mga pasahero rin ang nagbibigay ng pagsubok. Isang araw, isang matandang babae ang papababa na sa jeep. Tanga ng kanyang bag na maluwag nang nakasabit sa balikat. Walang ano-ano'y isang lalaki ang dumukot dito at mabilis na tumakbo. Natigilan si Mang Isko sa mga sandaling iyon. Ale, may dumukot sa inyo, sabi niya, sabay turo sa papatakas na lalaki. Ang matanda, natulala at nagsimulang umiyak. Wala na siyang magawa kundi ang magpasalamat sa babala ni Mang Isko, kahit wala na siyang magawang habulin ang magnanakaw. Salamat sa inyo anak, kahit paano napansin ninyo, sabi ng matanda. Napilit pa ring nililingon ang papalayong anyo ng dumukot sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ramdam ni Mang Isko ang kanyang limitasyon. Hindi palaging kayang solusyonan ng mabilis na pagmamaneho ang mga problema ng tao. Kapag natapos ang araw, uuwi si Mang Isko sa kanilang bahay na madalas kapos ang kita. Ang kinikita niya sa isang buong araw na pasada ay hindi palaging sapat sa mga bayarin. Renta sa bahay, kuryente, tubig, at ang mga gastusin sa eskwela ng mga anak. Isko, kaya pa ba natin to? Minsan niyang narinig na tanong ni Linda habang naghahain ng hapunan. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, iniabot niya ang sobre ng kinita niya sa araw na iyon. Hindi na kailangang sabihin na kulang na naman ito. May mga pagkakataon na halos hindi siya makatulog kakaisip kung paano maiaahon ang pamilya sa ganitong buhay. Ngunit kahit pagod at minsay nawawalan ng pag-asa, lagi niyang sinasabi sa sarili, isang araw, makakaraos din kami. Hindi rin siya laging nauunawaan ng mga kapwa niya driver. May isang insidente kung saan nagkaroon ng alitan sa pila. Isang driver na tinatawag nilang Mando, ang galit na galit kay Mang Isko dahil napagkamalan siyang nakaharang sa kanilang linya. Isko, parang ikaw ata,
Yung sumingit kanina sa terminal. Bulyaw ni Mando sa harap ng iba pang driver. Hindi ako yun, Mando. Paliwanag ni Mang Isko ng kalmado. Baka iba ang nakita mo. Ngunit si Mando, na kilalang mainiti ng ulo, hindi agad naniwala. Sa kalaunan, ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay nauwi sa malamig na pakikitungo. Ramdam ni Mang Isko ang tingin ng ilan na tila iniisnab siya at bagamat masakit, hindi niya ito hinayaan hadlangan ang kanyang trabaho. Sa halip, sinubukan niyang ipakita na kahit ano pa ang sabihin ng iba, patuloy siyang gagawa ng tama at iintindihin ang mga taong hindi nakauunawa sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Totoy pa rin ang kanyang maaasahang katuwang. Sa tuwing mayroong masisiraan sa terminal o maiipit sa traffic, si Totoy ang laging naroon. Totoy, may problema na naman si Kulas. Pwede bang tingnan mo kung ano na ang kalagayan ng gulong niya? Minsan niyang tanong kay Totoy. Si Totoy, na tila mekaniko na rin sa dami ng mga inaaral sa kalsada, ay palaging may sagot. Ang gulong mo kasi, Isko. Dapat iniikutan mo yan bago pumasada. Lagi mong tingnan ng hangin. Minsan, diyan nagsisimula yung sakit ng jeep mo. Sagot ni Totoy habang abala sa pagpapalit ng gulong ni Kulas. Sa ganitong mga pagkakataon, natatandaan ni Mang Isko na kahit mahirap ang buhay, mas magaan kapag may maaasahan kang kaibigan. Araw-araw, ganito ang routine ni Mang Isko. Napupuno ng pagsubok ang kalsada. Mula sa mga sirang makina, mga pasaherong nangangailangan ng tulong, hanggang sa mga kapwa driver na hindi palaging kakampi. Pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Sa tuwing pinipihit niya ang susi ng jeep, lagi niyang iniisip, kahit anong hirap, kailangan kong ituloy ito. Para kay Linda, para sa mga bata, para sa pangarap naming magkaroon ng tahimik na buhay. At sa bawat padyak ng pedal, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Pero kasabay din nito ang bahagyang liwanag ng pag-asa. Nagsisimula ng magkulay kahel ang langit sa bukang liwayway nang makarating si Mang Isko sa terminal. Sa halip na karaniwang kapwa driver ang bumati sa kanya, ang sumalubong sa kanya ay isang masayahing tinig. Ang aga mo, Mang Isko. Mabenta siguro yung pamasahe mo ngayon, sabi ni Ligaya, ang tindera ng kakanin sa terminal. Tangan niya ang bilao ng mga suman at bibingka, maayos na nakalagay sa ibabaw ng mesa sa tabi ng bangkito. Nginitian lang siya ni Mang Isko. Abay, ikaw rin naman, Ligaya. Maaga kang nagbubukas ng tindahan mo. Baka ikaw pa nga tong malaki na ang kita bago pa man ako makapasada. Biro niya. Mabilis lumipas ang oras sa kwentuhan nilang dalawa. Sa bawat salita ni Ligaya, damang-dama ang kasiyahan at pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Alam mo, Mang Isko, kaya ako nagsusumikap dito kasi gusto kong makatapos yung mga pamangkin ko. Yung kapatid ko kasi, maagang nawala yung asawa, kaya ako na ang tumutulong sa pagpaaral sa mga bata. Masarap yung feeling na alam mong may natutulungan ka. Kwento niya habang pinupunasan ng bilao na tila walang bakas ng pagod. Tumaas ang kilay ni Mang Isko. Bahagyang nagulat sa pagiging positibo ni Ligaya sa kabila ng mga hirap. Hindi ka ba napapagod? Parang kahit anong hirap, kaya mong ngitian? Tanong niya. Sumagot si Ligaya ng isang matamis na ngiti. Pag-asa lang talaga, Mang Isko. Kahit gaano kabigat ang buhay, basta iniisip ko kung sino ang makikinabang sa ginagawa ko, parang gumagaan din. Minsang abutan ng ulan sa hapon, nakita ni Mang Isko si Ligaya na nagmamadaling itabi ang paninda niya sa isang gilid ng terminal. Ligaya, tara, tulungan na kita. Sigaw niya habang inilalapit ang jeep ni Kulas para makasakto sa pwesto ng tindahan. Hala, Mang Isko, baka mabasa ka pa dyan, sagot ni Ligaya. Pero mabilis na kinuha ni Mang Isko ang bilao ng kakanin at isinakay sa jeep. Naku, huwag ka nang mahiya. Mabuti nang walang masayang. Saan natin to dadalhin? Tanong niya. Agad na itinuro ni Ligaya ang maliit niyang kubo sa likod ng terminal. Diyan lang po, malapit lang. Salamat talaga.
sabi ni Ligaya, halos mangyak-ngiyak sa pasasalamat. Sa maliit na kubo ni Ligaya, habang nag-aayos ng paninda, napatigil si Mang Isko. Napansin niyang may mga larawan sa dingding, mga pamangkin na naka-graduation gown, mga simpleng family reunion, at mga papel na tila mga parangal. Iba ka rin, Ligaya, ang dami mong natutulungan, sabi niya habang naglalatag ng kakanin sa lamesa. Ngumiti lang si Ligaya at tumingin sa mga larawan. Ganun talaga, Mang Isko. Lahat ng hirap, sulit pag alam mong may napapasaya ka, sagot niya. Hindi nagtagal, naging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Sa bawat pagkakataon, nagiging mas malalim ang kanilang pagkakaibigan. Pero sa mata ng iba, nananatiling malinaw na platonic ang samahan nila. Walang halong mali siya o kahit anong intensyon si Mang Isko, kundi ang magbigay ng tulong at makinig sa mga kwento ni Ligaya. Si Ligaya naman, buong-buo ang respeto kay Mang Isko bilang isang kaibigan at kuya sa terminal. Kahit sinasabihan siya minsan ng ilang kaibigan, Ligaya, parang malapit na kayo ni Mang Isko, palagi niyang tinatawanan ito. Hey nako, wala yan. Mabait lang talaga si Mang Isko. Masarap lang siyang kakwentuhan, lagi niyang sagot. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Totoy na magbiro. O Isko, kamusta na kayo ni Ligaya? Abay parang lagi kayong magkasama, Natatawang sabi ni Totoy habang pinupunasan ang windshield ng sarili niyang jeep. Naku, Totoy, walang ganyanan. Hindi mo ba alam? Platonic lang yan, sagot ni Mang Isko. Pero hindi tumigil si Totoy. Parang hindi na platonic yan eh. Mukha ngang malapit ng maging dramatic eh. Parang pang teleserye. Biro ni Totoy sabay halakhak. Napailing na lang si Mang Isko at sumakay sa jeep. Ikaw talaga, Totoy. Ganyan ka talaga kapag walang pasahero. Puro kalokohan, sagot niya, pilit na pinipigilan ng tawa. Sa kabila ng mga biro at paratang, hindi naapektuhan ang magandang samahan ni Ligaya at Mang Isko. Sa bawat kwento ni Ligaya, natututo si Mang Isko. Sa bawat ngiti ni Mang Isko, nabibigyan ng lakas ng loob si Ligaya. Sa araw-araw na pagsubok, isa't isa ang naging sandalan nila sa gitna ng magulong mundo ng terminal. At sa bawat bagong umaga, isang simpleng ngiti mula kay Ligaya ang sapat na para magbigay liwanag sa araw ni Mang Isko. Isang maliwalas na umaga, pumarada si Mang Isko sa palengke kung saan madalas sumasakay ang mga pasahero. Walang kasing sigla ang paligid. Mga tindero't tindera ang nag-aalok ng gulay, prutas at isda habang ang iba'y naglalakad papasok ng trabaho. Napansin niyang may binatang pasahero na sumakay sa kanyang jeep. Bitbit ang isang malaking kahon na mukhang mabigat. Tila nagmamadali itong umupo sa likod, inihiga ang dala at mabilis na bumunot ng cellphone. Habang tinatahak nila ang ruta, pasulyap-sulyap si Mang Isko sa rearview mirror. Napansin niyang panay ang tingin ng binata sa relo nito at minsan ay pasimple itong sumisilip sa laman ng dala. Mukhang mabigat yang kahon mo, iho, sabi ni Mang Isko. Nagkukunwaring hindi masyadong interesado. Hindi agad sumagot ang binata. Maya-maya, bahagya itong ngumiti at tumango. Medyo, pasensya na po kung medyo nakakasikip sa jeep, sagot nito. Kinabukasan, muli na namang sumakay ang binata, na ngayoy tinawag ng pilo ng mga kasabay na pasahero. Kasama na naman nito ang malaking kahon. Napansin ni Mang Isko na palagi itong may kasamang ganitong uri ng dalahin, ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Bagamat hindi siya mapaghusga, hindi niya maiwasang mag-isip. Bakit laging may dala si Pilo na tila nagmamadali siyang itakbo? Ano ang laman nito? Ang tanging nagawa niya ay magbuntong hininga at ituon ang pansin sa pagmamaneho. Isang umaga, sa gitna ng pag-aayos ng jeep sa terminal, matapos ang mahabang biyahe, may napansin si Mang Isko sa ilalim ng upuan. Isang kahon na naiwan. Kinumutan ito ng brown na craft paper at walang kahit anong marka.
Agad niyang naalala si Pilo na noong umagang iyon ay nagmamadali na namang bumaba. Pilo nga yata ang may-ari nito, bulong ni Mang Isko sa sarili. Ngunit hindi niya makita si Pilo sa paligid ng terminal. Kinabahan siya, iniisip kung babalikan ito ng binata. Napagpasiyahan niyang itabi muna ang kahon sa isang ligtas na lugar sa jeep. Habang nagpapahinga sa karinderya ni Ligaya, patuloy pa ring naglalaro sa isip ni Mang Isko ang tungkol sa kahon. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga kapwa driver. "Pare, nakita niyo ba si Pilo? Yung batang laging may dalang kahon?" Tanong niya kay Totoy, na kasalukuyang nagbibilang ng kita sa araw na iyon. "Si Pilo? Yung patpatin pero palaging nakakap? Aba, hindi ko siya nakita kanina. Bakit? Nawawala ba siya?" Sagot ni Totoy. Iniling ni Mang Isko ang ulo. "May naiwan kasi siya sa jeep. Hindi ko alam kung babalikan niya o ano." Kinabukasan, habang bumibiyahe, hindi inaasahang nakita ni Mang Isko si Pilo na naglalakad sa gilid ng kalsada. Agad niyang hininto ang jeep at tinawag ito. "Pilo! Hoy Pilo! May naiwan ka kahapon!" Sigaw niya. Napalingon si Pilo, baka sa mukha ang pagkagulat. Tumakbo ito palapit sa jeep at halos hindi makapagsalita. "Ho? Naiwan ko? Ano po yun?" Tanong nito, halatang kinakabahan. Kinuha ni Mang Isko ang kahon mula sa loob ng jeep at inabot sa binata. Ito ba yun?" Sagot niya. Agad namang kinuha ni Pilo ang kahon at nagpasalamat ng maraming beses. "Salamat po, Mang Isko. Kung hindi niyo po ito nakita, nako, malaking problema sana ito sa akin," sabi niya. Mula noon, naging madalas ang pag-uusap nila. Bawat biyahe, tuwing makikita ni Mang Isko si Pilo, laging may palitan ng maikling kwento. "Sa totoo lang, Pilo," minsang sabi ni Mang Isko habang naghihintay ng pasahero sa kanto, "nagtataka ako kung bakit laging may dala kang kahon. Ano ba talaga ang laman niyan?" Nginitian lang siya ni Pilo at bahagyang umiling. Mang Isko, mahaba po ang kwento. Pero pasensya na, hindi ko pa po maikwento lahat. Basta, importante lang po ito. Bagamat hindi nausisa pa ang laman ng kahon, lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkwentuhan ng kanilang mga pinagmulan. Naibahagi ni Pilo na probinsyano rin siya at nagbabakasakali sa Maynila para makahanap ng mas magandang oportunidad. Si Mang Isko naman, ikinuwento ang buhay ng isang driver, kung paano ang bawat araw sa kalsada ay may daladalang hamon. Sa tuwing nakikita sila ng ibang pasahero o kapwa driver, madalas nilang mapansin na tila mag-ama ang turingan ng dalawa. Isang araw, habang nagpapahinga sa terminal, lumapit si Totoy. "O Isko, mukhang may bago kang anak-anak-anakan ah. Si Pilo, baka naman next week tumulong na yan sa pagmamaneho mo." Biro nito, napatawa si Mang Isko. "Hay nako, Totoy, wala na ngang ibang gustong magmaneho ng jeep ko. Kahit si Pilo, hindi yata papayag," sagot niya. At sa kanilang tawanan, naging mas malinaw na kahit maraming misteryo pa sa buhay ni Pilo, nahanap niya kay Mang Isko ang isang tunay na kaibigan na handang tumulong at umalalay sa kanya anumang oras. Isang hapon na tila mas mainit pa kaysa karaniwan, nagpasya si Mang Isko na tumigil muna sa tabi ng kalsada upang magpahinga. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, pansamantala niyang pinatay ang makina ni Kulas, ang matanda niyang jeep. Habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo at nagbubukas ng bote ng tubig, napansin niyang may isang bagay sa likod ng jeep na hindi dapat naroon. Napakunot ang kanyang noo. "Ano to? Kanina ko pa ito hinihinto pero ngayon ko lang nakita," tanong niya sa sarili habang papalapit sa likuran ng jeep. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang dalagang nakahandusay sa sahig ng jeep. Ang kanyang damit ay sira-sira, na parang hinila mula sa kung saan at pinagtagpi-tagpi lamang. May bahagyang dumi sa kanyang pisngi at galos sa mga braso. Hindi siya gumagalaw,
hindi rin nagpapakita ng kahit anong senyales ng kamalayan. Napatigil si Mang Isko, tila nanlamig sa kabila ng init ng araw. Diyos ko, ano bang nangyari dito? Bulong niya. Agad niyang sinubukang tapikin ang balikat ng dalaga. Miss, gising ka ba? Tanong niya ng paulit-ulit, ngunit hindi ito sumagot. Walang ibang tao sa paligid na maaaring lapitan upang humingi ng tulong, kaya't napilitan si Mang Isko na siya mismo ang gumawa ng paraan. Mabilis niyang kinuha ang bote ng tubig at basang panyo. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa mukha ng dalaga upang maibsan ang dumi at init. Miss, naririnig mo ba ako? Ulit niya. Ang tinig niya ay may bahid ng alalahanin. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang gumalaw ang dalaga. Bahagyang tumikim, pumikit at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Natigilan ito nang makita si Mang Isko. Parang naguluhan at tila hindi sigurado kung saan siya naroroon. Sino po kayo? Mahinang tanong ng dalaga. Ang boses niya ay paos. Parang matagal nang hindi nakapagsalita. Ako si Mang Isko. Ako ang nagmamaneho ng jeep na to. Natagpuan kitang walang malay dito sa likod. Sagot niya. May maamong tono sa boses. Tumitig ang dalaga sa kanya, halatang balisa. Ano po ang nangyari? Paano ako napunta rito? Usisan nito habang dahan-dahang nauupo. Umiling si Mang Isko. Wala rin akong alam, Hija. Pag-check ko dito, nakita kitang nakahiga. May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Bahagyang napatingin ang dalaga sa kanyang mga braso. Napansin ang mga galos na tila galing sa matitinik na halaman. Hindi po ako sigurado. Ang huli kong natatandaan, naglalakad ako sa isang daanan. Tapos bigla na lang nagdilim ang lahat. Sagot niya. Tumigil ito, tila nag-iisip ng malalim. Maya-maya pa'y tumingin siya kay Mang Isko, punong-puno ng pasasalamat sa mata. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano na ang nangyari sa akin, sabi niya. Nang tanungin ni Mang Isko ang kanyang pangalan, bigla siyang kinilabutan ng marinig ang sagot. Ako po si Estela, sabi ng dalaga. Tila binalot ng malamig na hangin si Mang Isko, kahit patirik ang araw. Ang pangalan ay may kung anong bigat na tila kumukurot sa kanyang dibdib, kahit hindi niya lubos na maipaliwanag kung bakit. Estela, ulit niya. Bahagyang nauutal. Tumango ang dalaga. Opo, si Estela. Galing ako sa isang malayong baryo. May hinahanap po akong tao dito sa Maynila, sabi niya. Napuno ng katahimikan ng jeep sa saglit na iyon. Ang mga kwento ng lungsod, ang pagiging magulo, masikip, at minsan ay mapanganib, ay parang sumabog sa isipan ni Mang Isko. Ngunit hindi niya binigkas ang mga iyon. Sa halip, tumingin siya sa batang babae na tila pagod na pagod, ngunit puno pa rin ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Hija. Ligtas ka rito. Basta sabihin mo lang sa akin kung paano kita matutulungan. Sagot niya. Sa mga sumunod na minuto, iniligpit ni Mang Isko ang kanyang jeep upang maipagpatuloy ang biyahe. Ngunit ngayon, may bagong layunin siyang nasa isip. Hindi na lamang simpleng pasada ang aasikasuhin niya sa araw na iyon. May bagong landas na tila ibinukas sa kanya. Isang landas na puno ng mga tanong. Sino ba ang hinahanap ni Estela? Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating sa lungsod? At higit sa lahat, bakit tila may kakaibang dating ang pangalang iyon sa kanya? Habang muling bumibiyahe, napansin ni Mang Isko ang sulyap ni Estela sa labas ng bintana. Ang tingin ng isang taong may mahahalagang misyon sa buhay. Habang umaandar ang jeep, halos walang imik si Estela. Tahimik niyang pinagmamasdan ang tanawin sa labas, para bang pinipilit hanapin ang sagot sa mga mataong lansangan ng Maynila. Si Mang Isko, bagamat sanay na sa pakikipag-usap sa mga pasahero, ay hindi muna nagtanong. Hinayaan niyang si Estela ang magbukas ng usapan. Nang malapit na silang makarating sa kanyang terminal, sa wakas ay nagsalita na ang dalaga. Kuya Isko, sabi niya, mabagal ang tono.
Pasensya na po sa abala, pero kailangan ko po talagang mahanap ang kapatid ko. Bahagyang nagulat si Mang Isko sa biglaang pagbanggit ni Estela ng personal na bagay. Kapatid mo, anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Pilit na iniingatan ng tono para hindi ito masyadong magtanong. Sumandal si Estela at tumitig sa kanyang mga kamay. Si Nando po, ang kapatid ko. Nauna siyang pumunta dito sa Maynila. Sabi niya, maghahanap siya ng trabaho para makatulong sa pamilya. Pero mula nang umalis siya, hindi na siya nagparamdam. Sinubukan kong maghintay, nagpadala ng sulat, pero walang sagot. Kaya napagdesisyunan ko pong hanapin siya. Hindi sumagot agad si Mang Isko. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin. Alam niyang maraming kwento sa lungsod na tulad nito. Mga pamilyang nawawalan ng koneksyon, mga pangarap na nauudlot, mga tao na bigla na lang nawawala. Ngunit may kung anong lungkot sa boses ni Estela na tila mas malalim pa sa simpleng pagkawala ng kapatid. Paano mo naman nalaman na nandito pa siya sa Maynila? Tanong ni Mang Isko makalipas ang ilang saglit. Tumingin si Estela sa kanya, bahagyang nag-aalangan. May isang tao po akong nakausap sa baryo namin bago ako pumunta rito. Ang sabi niya, nakita raw niya si Nando kasama ng isang lalaki. Isang taong tinatawag nilang Pilo. Sa narinig, biglang nawala ang normal na takbo ng pag-iisip ni Mang Isko. Si Pilo? Ulit niya, halos hindi makapaniwala. Si Pilo, ang binatang madalas sumakay sa kanyang jeep, na laging may dalang malalaking kahon, tila palaging nagmamadali. Sa lahat ng pagkakataon, bakit parang nagtatagpo ang landas nila sa iisang tao? Opo, kuya, sagot ni Estela. Siya raw ang huling nakitang kasama ni Nando bago ito tuluyang nawala. Tahimik na inisip ni Mang Isko ang mga pagkakataong nakita niya si Pilo. Ang misteryosong kahon, ang tila aligagang galaw nito, ang madalas na pagmamadali. Hindi niya ito lubos na kilala. Tanging ang pangalan lamang at ang ilang palitan ng salita ang nagkaroon sila sa mga nakaraang biyahe. Pero sa pagkakataong iyon, parang mas malalim pa ang koneksyon nila kaysa sa naisip niya. Alam mo, Estela, sabi ni Mang Isko matapos ang mahabang katahimikan. Hindi ko man kilalang kilala si Pilo, pero parang kilala ko ang sinasabi mo. Madalas siyang sumakay dito sa jeep ko. Pwede natin siyang hanapin. Luminaw ang mukha ni Estela sa narinig. Talaga po? Matutulungan niyo po ako? Tumingin si Mang Isko sa rearview mirror, parang sinusubukang sukatin ang bigat ng responsibilidad na sinasabi niya. Oo, Hija, gagawin ko ang makakaya ko. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang pasada ni Mang Isko, unti-unting ibinahagi ni Estela ang kanyang buong kwento. Inilarawan niya ang baryo kung saan sila lumaki ni Nando. Isang maliit na lugar na walang kuryente at limitado ang oportunidad. Si Nando, na mas matanda ng 2 taon, ay laging nagsasabing aalis siya balang araw para bigyan sila ng mas magandang buhay. Hindi nila akalaing ang pangarap na iyon ang maglalayo sa kanila. Bago siya umalis, sabi ni Estela, isang gabi habang nakatambay sila sa terminal. Sabi niya sa akin, Estela, maghintay ka lang. Magpapadala ako ng pera. Mapapagtapos kita sa pag-aaral. Pero hindi ko na siya narinig ulit. Kaya kahit delikado, sinundan ko na lang ang narinig kong balita. Sabi nila, kasama raw siya ni Pilo sa ilang lugar dito sa Maynila. Kaya po ako napadpad dito. Sa lahat ng kwentong narinig ni Mang Isko, ito ang isa sa pinakamasakit. Parang nakikita niya ang sarili niya kay Nando. Isang taong handang magsakripisyo para sa pamilya, ngunit sa isang iglap nawala. Gusto niyang magtanong pa, ngunit natatakot siyang maapektuhan si Estela. Habang tumatagal, napansin ni Mang Isko ang ilang bagay. Bagamat si Estela ay halatang masipag at matiyaga, tila may itinatago rin itong takot. Minsan, habang nagkukwento, bigla na lang siyang titigil at mag-aalala na para bang may bagay siyang hindi dapat mabanggit. May pagkakataon ding umiiwas siya sa mga tanong tungkol sa detalye ng huling araw ni Nando sa baryo. Ito ang nagtulak kay Mang Isko
na maghinala na baka hindi lang simpleng pagkawala ang kwento ni Nando. Gayunpaman, hindi na niya tinanong pa si Estela. Kung ano man ang itinatago niya, naisip niya, siguro may dahilan. Basta ang importante, mahanap natin si Nando. Sa kabila ng kanyang hinala, hindi nawala ang awa ni Mang Isko kay Estela. Alam niyang ang batang ito ay walang ibang maaasahan sa lungsod. Kaya't sa bawat pagkakataon, iniaalok niya ang kanyang jeep bilang pansamantalang silungan, ang kanyang mga salita bilang aliw, at ang kanyang pangako bilang gabay sa paghahanap sa nawawalang kapatid. Bagamat hindi niya alam kung paano magtatapos ang kwento ni Estela, isang bagay ang sigurado, hindi niya hahayaan itong mag-isa sa kalsadang iyon. Habang patuloy silang naglalakbay sa mga lansangan ng Maynila, pinangako ni Mang Isko sa kanyang sarili na kahit sa simpleng paraan, magiging parte siya ng kwento ng pagbawi sa nawawala. Dumating ang araw na hindi na makatiis si Mang Isko. Gusto na niyang linawin ang lahat kay Pilo. Sa ilang pagkakataon na nagkikita sila, tila laging may saglit ng pag-aalinlangan si Mang Isko. Ngunit sa araw na yon, pinili niyang kumilos. Sa terminal, inabangan niya si Pilo, inalala ang eksaktong oras na madalas itong sumakay at hindi niya ito pinalampas. Pilo, tawag niya nang dumaan ang binata sa harapan ng jeep. Nagulat si Pilo sa biglaang pagtawag ni Mang Isko. "Oh, Mang Isko, anong atin?" Tanong nito, bahagyang ngumiti ngunit halata ang kaba sa mga mata. "Maaari ba tayong mag-usap?" Tanong ni Mang Isko. Ipinapakita ang sinseridad sa kanyang muka. Napansin niyang saglit na nagdadalawang isip si Pilo, ngunit sa huli tumango ito. "Sige po, ano po ang tungkol saan?" Sagot nito habang sumusunod kay Mang Isko papunta sa gilid ng terminal, sa isang mas tahimik na lugar. "May itatanong lang ako tungkol kay Nando." Diretso niyang sinabi. Halos mapalunok si Pilo. Ang dati nitong masayahing muka ay tila nawalan ng sigla. "Nando?" Ulit nito, parang sinusubukan alalahanin ang pangalan. "Oo, si Nando. Yung kapatid ni Estela. Alam mo, nakita kita noon. Kasama mo siya. Ano bang nangyari?" Tanong ni Mang Isko. Hindi maitatago ang bahagyang tensyon sa kanyang boses. Nanatiling tahimik si Pilo ng ilang saglit. Tumingin ito sa paligid, parang naghahanap ng ibang tao o posibleng makarinig ng usapan nila. "Pasensya na po, Mang Isko," sabi ni Pilo sa wakas. "Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yan. Hindi ko na matandaan at hindi ko sigurado kung ako talaga yun." Biglang may halong kaba ang tono niya. "Siguro nagkamali lang kayo ng nakita." Nakatitig lang si Mang Isko kay Pilo. Hindi siya sigurado kung sinasabi nito ang totoo. Ngunit ang kilos ni Pilo ay hindi na tulad ng dati. Biglang tila palaging nagmamadali itong makaalis. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mang Isko ang pagbabago. Ang binata, na dati masayahin at palakaibigan, ngayoy tahimik na at halos hindi tumatambay. Sa tuwing susubukan niyang kausapin, lagi itong may dahilan para umalis. "Pilo, sandali," minsang sabi ni Mang Isko nang muli niya itong makita. Ngunit imbes na tumigil, bahagya itong tumango at nagmadaling maglakad palayo. Nagtataka si Mang Isko. Alam niyang may mali, hindi ganito ang kilos ni Pilo noon. Ang dati nitong mahigpit na pakikipagkaibigan ay tila naputol nang magsimula siyang magtanong tungkol kay Nando. Nagsimula nang magtanong-tanong si Mang Isko sa iba pang mga driver. "Pare, napansin niyo ba si Pilo? Para kasing iba na ang ikinikilos niya," sabi niya kay Totoy. "Oo nga, napansin ko rin," sagot ni Totoy. "Minsan, parang takot na takot yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit." Napatango si Mang Isko, tila nahihinuha ang dahilan, ngunit wala pa ring sapat na pruweba. "Siguro, kailangan pa nating bantayan kung anong ginagawa niya. Mukhang may tinatago siya." Simula noon, naging mapagmasid si Mang Isko. Tuwing sumasakay si Pilo, inaalam niya ang direksyon nito. Napansin niyang bihira na itong magdala ng malalaking kahon na dati nitong bitbit.
Ngunit kapansin-pansin ang pagkaligalig nito. Sa mga maikling pagkakataong nagkausap sila, madalas tumingin si Pilo sa ibang direksyon, parang may inaasahan o iniilagan. Kahit na hindi pa malinaw ang lahat, ramdam ni Mang Isko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng kapatid ni Estela. Sa puso niya, alam niyang may malalim pang kwento sa likod ng biglang pagbabago ni Pilo. Ngunit paano siya makakausad kung tila palaging umiwas ang binata? Sa kabila ng lahat, hindi tumigil si Mang Isko sa pagbabantay. Nais niyang malaman ang totoo, hindi lang para kay Estela, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Kung may mali sa ginagawa ni Pilo, gusto niya itong malaman. Ngunit kung inosente naman ito, gusto niyang matulungan ito na mabawi ang dating tiwala at sigla. Ang tanong lamang ay paano niya mararating ang sagot nang hindi na itulak si Pilo sa tuluyang paglayo. Sa bawat araw na nagdaraan, lalong lumalakas ang hinala ni Mang Isko. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang maingat. Ayaw niyang agad humusga. Gusto niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Ang sandali kung saan, marahil, si Pilo na mismo ang magbubukas ng kanyang kwento. Habang tumatagal, lalong nadarama ni Mang Isko na hindi karaniwan ang sitwasyon ni Pilo. Sa bawat pasada, tila nagiging mas tahimik ang binata at ang dating sigla nito ay napalitan ng alinlangan. Ang masamang kutob ni Mang Isko ay naging hindi na lamang simpleng hinala. Kailangan niya ng tulong, kaya isang gabi habang nagpapahinga sa terminal, kinausap niya si Totoy. Totoy, bungad ni Mang Isko, habang iniikot ang takip ng kanyang termos ng kape. May problema ako. Tungkol ito kay Estela at kay Pilo. Nagtaas ng kilay si Totoy. Parang seryoso yan ha? Ano bang meron? Tanong nito, habang kinukuskos ang gulong ng kanyang jeep. Ibinahagi ni Mang Isko ang kwento ni Estela, ang tungkol sa kanyang nawawalang kapatid na si Nando, at ang posibilidad na si Pilo ang huling nakasama nito bago ito nawala. Habang nagsasalaysay si Mang Isko, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Totoy. Paring Isko, sabi ni Totoy pagkatapos ng ilang saglit. Kung totoo nga ang kutob mo, dapat talagang masundan natin si Pilo. Pero sa totoo lang, parang mahirap yata yan kung hindi natin siya kakausapin ng direkta. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin nang di niya ako tuluyang iwasan. Sagot ni Mang Isko. Pero kung magtutulungan tayo, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Simula noon, naging partner in crime na ni Mang Isko si Totoy. Tuwing may pagkakataon, palihim nilang sinusubaybayan si Pilo. Hindi nila ito nilalapitan, ngunit palagi nilang tinatandaan kung anong oras siya dumadating, kung saan siya madalas nakikita, at kung sino ang kanyang nakakasalamuha. Parang detective na rin tayo, Isko. Sabi ni Totoy minsang nakita nila si Pilo na nakikipag-usap sa isang grupo ng kalalakihan sa gilid ng terminal. Pero mukhang hindi tayo basta makakakuha ng impormasyon sa kanya kung hindi natin siya direktang tatanungin. Kahit na hindi nila harapang tinatanong si Pilo, sinimulan nilang magtanong-tanong sa iba. Kinausap nila ang mga kapwa driver, mga konduktor, at kahit ang mga tindera sa terminal. Ano bang alam nyo tungkol kay Pilo? Tanong ni Totoy sa isang matandang konduktor na madalas magbiro sa kanila. Si Pilo? Abay, bago lang yan dito. Hindi ko nga alam kung sino ang nagrekomenda sa kanya. Bigla na lang siyang sumulpot isang araw. Mula sa mga piraso ng impormasyong kanilang nakuha, unti-unting nabuo ang larawan ni Pilo. Lumalabas na hindi siya talaga taga roon sa terminal. Isa siyang bagong muka na biglang sumulpot. At ayon sa ilan, madalas daw itong nagtutungo sa mga probinsya. Bakit kaya madalas sa probinsya? Tanong ni Totoy habang nagkakape sila ni Mang Isko. Baka may binabalikan siya roon. Kung ganon, baka kailangan nating alamin kung saan sa probinsya siya pumupunta. Sagot ni Mang Isko, bagamat alam niyang magiging mas mahirap iyon. Pero bakit bigla na lang siyang umiiwas? Kung wala siyang itinatago, dapat hindi siya ganon kabahala.
Nagpatuloy ang kanilang pagsubaybay sa mga susunod na araw. Hindi naman ito araw-araw na ginagawa, ngunit sa bawat pagkakataon, tila may natutuklasan silang kakaiba. Kung minsan, si Pilo ay makikita nilang palaging nagmamadali, mabilis umalis pagkatapos ng maikling pag-uusap sa iba. Sa iba namang pagkakataon, parang may hinihintay siya, ngunit hindi niya sinasabi kung sino o kung ano. Isang araw, habang abala sila sa pag-aayos ng jeep, napansin nilang hindi dumaan si Pilo. "Totoy," tawag ni Mang Isko. "Napansin mo ba? Wala si Pilo ngayon." Tumingin si Totoy sa paligid at tumango. "Oo nga no, lagi siyang nakikita natin tuwing ganitong oras. Baka na late lang," sabi nito. Ngunit dumaan ang buong araw na hindi nila nakita si Pilo. Kinabukasan, ganoon pa rin. At sa mga sumunod pang araw, tila tuluyan nang nawala si Pilo sa terminal. "Ano sa tingin mo, Totoy? Saan siya napunta?" tanong ni Mang Isko, halata ang pag-aalala sa tinig. "Hindi ko alam, pare. Pero parang may tinatakbuhan yung batang yun. O baka naman may kinuha siyang ibang ruta," sagot ni Totoy, bagamat alam niyang wala rin siyang tiyak na sagot. Nadagdagan ng pag-aalala ni Mang Isko. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ni Pilo. Ito rin ay tungkol sa kung paano ito makakaapekto kay Estela. Alam niyang ang bawat araw na lumilipas ng walang balita ay dagdag na pasanin para sa dalaga. Sa isip ni Mang Isko, kailangan nilang mahanap muli si Pilo, kahit na anong mangyari. Ngunit paano kung hindi na ito bumalik? Paano kung ang kaisa-isang lead nila sa pagkawala ni Nando ay tuluyang naglaho? Kahit na walang katiyakan, nanatiling determinado si Mang Isko. Hindi niya basta-basta susukuan ang paghahanap. Para kay Estela, para kay Nando, at maging para sa kanyang sariling kapanatagan, kailangan niyang malaman ang lihim ni Pilo. Ngunit sa ngayon, ang tanong ay, paano siya magsisimula kung ang tao mismo na maaaring may sagot ay biglang nawala? Sa maraming linggo ng paghahanap at pagtatanong, halos nawawalan na ng pag-asa sina Mang Isko at Estela. Maging si Totoy, na laging masayahin, ay mukhang napagod na rin sa kawalan ng malinaw na sagot. Madalas silang mag-usap sa gilid ng terminal habang binibilang ni Totoy ang kanyang kinita sa araw na iyon. "Pare, parang paikot-ikot na tayo," sabi ni Totoy kay Mang Isko isang gabi. "Baka naman talagang wala na tayong makukuha kay Pilo." Umiling si Mang Isko. "Hindi tayo pwedeng tumigil. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, sino pa ang tutulong kay Estela?" Bumuntong hininga siya at tumingin sa dalaga. Natahimik na nakaupo sa isang bangkito, hawak ang isang panyo at tila nagdarasal. Si Estela, kahit papaano, umaasa pa rin. Dugtong niya. "At hanggat may natitirang paraan, susubukan ko." Isang hapon, isang pasahero ang umakyat sa jeep ni Mang Isko. Tahimik na umupo sa unahang bahagi. Sa gitna ng biyahe, bigla itong nagtanong, "Manong, kilala mo ba si Pilo?" Agad na napalingon si Mang Isko. "Oo, bakit? May alam ka ba tungkol sa kanya?" tanong niya. "May nakita akong kahawig niya sa isang bodega malapit sa Stan Ana," sabi ng lalaki. "Nagde-deliver yata ng mga gamit, pero parang kakaiba ang kilos niya. Parang takot na takot." Nagtama ang tingin ni Mang Isko at Totoy nang marinig ang balita. Nang bumaba ang pasahero, agad nilang kinausap si Estela. "May bagong lead tayo," sabi ni Mang Isko sa dalaga. "Puntahan natin yung bodega. Baka doon natin siya maabutan." Nagpunta silang tatlo sa sinasabing lugar. Malayo ito sa kanilang regular na ruta. Sa gilid ng lungsod, kung saan tahimik na ang mga kalsada at halos wala ng tao. Nakakita sila ng lumang gusali na yari sa lumang yero at kahoy. Nakapadlak ang pintuan, ngunit nang lingunin nila ang gilid, may bakas ng mga taong pumasok at lumabas. Mga papel, karton, at iba pang kalat ang nakalagay sa paligid. "Totoy, parang dito nga. Tingnan mo tong mga gamit. Mukhang luma pero..." sinabi ni Mang Isko habang pinupulot ang isang lumang bag. Sa bag na iyon, may nakita silang pangalan.
Isang pirasong papel na may nakasulat, Pilo. Napalingon si Estela. Kuya Isko, ibig bang sabihin nito? Dito siya nagtatago? Tanong niya. Halata sa mukha niya ang pag-asa, pero may halong kaba rin. Habang iniisa-isa nila ang laman ng lugar, may nakita pa silang isang lumang kahon na puno ng gamit. Sa ilalim nito, nakasilid ang isang larawan. Kinuha ito ni Mang Isko at maingat na pinagmasdan. Teka, si Pilo ba to? Tanong niya. Tumabi si Estela at nang makita ang larawan, natigilan siya. Kasama ni Pilo sa larawan ang isang batang lalaki. Ang buhok nito, ang ngiti, mukhang pamilyar kay Estela. Si Nando, sabi ni Estela. Biglang tumayo ang kanyang balahibo. Kapatid ko yan, sigurado ako. Ngunit walang tao sa paligid. Sa kabila ng mga bakas ng presensya ni Pilo, tila wala na siya roon. Napabuntong hininga si Mang Isko. Siguro, umalis na siya bago pa tayo makarating. Pero kung ganito, may dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita. Tahimik si Estela. Hawak pa rin ang larawan. Kuya Isko, Totoy, sabi niya, hindi ko kayang tumigil dito. Kung totoo man ang lahat, kung nahanap ko na si Pilo at napatunayan kong kasama niya si Nando, hihingin ko ang totoo sa kanya. Harapin ko siya kahit anong mangyari. Tumango si Mang Isko. Tama ka, pero Estela, ingat ka rin. Hindi natin alam ang totoong dahilan ng mga nangyayari. Basta't dito kami ni Totoy. Hindi ka namin iiwan. Sa puntong iyon, hindi na lamang tungkol sa paghahanap kay Pilo. May mas malalim ng layunin. Ang makita ang buong kwento, ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Nando. Ngunit bago nila maabot iyon, kailangan nilang magpatuloy, kahit hindi pa malinaw kung ano ang naghihintay sa kanila. Dahil sa nahanap nilang larawan at mga gamit, hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Isko, Estela at Totoy sa pagsubok na hanapin si Pilo. Tinipon nila ang lakas ng loob at pinuntahan muli ang lumang bodega. Umaasang makikita nila siya roon. Nang dumating sila, tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang ingay ng sasakyan, walang mga tao sa kalsada. Pero sa likod ng kapayapaan na iyon, naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng sitwasyon. Estela, manatili ka lang sa likod ko, bulong ni Mang Isko habang maingat silang pumasok sa bodega. Si Totoy, bagamat halatang kinakabahan, ay nanatiling nasa unahan, hawak ang isang mahabang kahoy bilang proteksyon. Habang tumutok ang kanilang mga mata sa madilim na sulok ng bodega, biglang may marinig silang mga yabag. Pumintig ang kanilang mga puso. Kuya Isko, mahinang bulong ni Estela. Parang may paparating. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw si Pilo. Sa likod niya, may dalawa pang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Ang isa'y malaki ang pangangatawan at may sugat sa muka. Ang isa naman ay payat, halos paslit sa itsura. Hindi makapagsalita si Mang Isko nang makita si Pilo na may dalang kahon. Parang bitbit nito ang bigat ng mundo. Nang magtama ang kanilang mga mata, huminto si Pilo. Kasunod ng sandaling iyon, tumigil din ang dalawang lalaki sa likuran niya. Pilo, bigkas ni Mang Isko. Pilit na tinutulak ang kaba sa kanyang boses. Alam ko kung sino ang kasama mo noon sa larawan. Alam kong kilala mo si Nando. Hindi sumagot si Pilo. Sa halip, unti-unti niyang ibinaba ang kahon sa lapag, tumingin kay Estela at muling ibinalik ang tingin kay Mang Isko. Hindi ko alam kung anong sinasabi ninyo, tugon niya, pero halata sa kanyang mukha ang pagkabahala. Hindi na nakapagpigil si Estela. Pilo, ikaw ang huling taong nakasama ni Nando bago siya nawala. Alam ko na kilala mo siya. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sa puntong iyon, ang dalawang lalaking kasama ni Pilo ay napatingin din sa kanya. Ang mas malaki, tila nagtataka. Ano ba to, Pilo? Hindi mo sinabi sa amin na may naghahanap sa'yo? Sabi nito. Pero si Pilo, parang wala sa sarili. Nakatingin lang siya kay Estela. At sa kabila ng tensyon sa paligid,
May bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Alam ko ang hinahanap ninyo. Sa wakas ay sabi ni Pilo, mahina ang boses. Oo, kilala ko si Nando, pero hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Halos sumabog sa emosyon si Estela. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, napapailing at halatang gustong umiyak. Nawala siya sa amin. Ikaw ang kasama niya? At ngayon sinasabi mong hindi mo alam? Tumikhim si Pilo. Kasama ko siya noon, pero nagkamali ako. Sabi niya, halos bumagsak na ang kanyang balikat. Inisip ko lang noon na makakatulong ako sa kanya. Pero mali ang mga desisyon ko. Naubusan kami ng oras, ng tiyempo. Sa isang iglap na wala siya. Sinubukan kong hanapin siya pero hindi ko na rin siya makita. Nagpatuloy si Pilo habang si Mang Isko at Totoy ay nakikinig ng tahimik. Hindi ko sinabi noon dahil natakot ako. Ayokong masisi. Ayokong tingnan nila ako bilang dahilan ng pagkawala niya. Kaya tumahimik na lang ako. Sinubukan kong itago ang lahat pero ngayon wala na akong maitatago pa. Ang bigat ng sinabi ni Pilo ay bumalot sa buong silid. Kahit ang mga kasama niyang lalaki ay napayuko. Walang ibang tunog kundi ang mabigat na paghinga ni Estela. Si Mang Isko, sa kabila ng kanyang galit at inis, ay nakaramdam ng awa kay Pilo. Alam mo Pilo, sabi niya, pilit na nilulunok ang emosyon. Hindi ka na bata, hindi ka na pwedeng magtago lang. Kung may alam ka pa, kung may natitira ka pang pahiwatig kung nasaan si Nando, dapat mong sabihin. Hindi mo na ito pwedeng kimkimin. Tumikhim si Pilo. Kasama ko siya noon, pero nagkamali ako. Sabi niya, halos bumagsak na ang kanyang balikat. Inisip ko lang noon na makakatulong ako sa kanya, pero mali ang mga desisyon ko. Naubusan kami ng oras, ng tiyempo. Sa isang iglap, nawala siya. Sinubukan kong hanapin siya, pero hindi ko na rin siya makita. Nagpatuloy si Pilo habang si Mang Isko at Totoy ay nakikinig ng tahimik. Hindi ko sinabi noon dahil natakot ako. Ayokong masisi. Ayokong tingnan nila ako bilang dahilan ng pagkawala niya. Kaya tumahimik na lang ako. Sinubukan kong itago ang lahat, pero ngayon, wala na akong maitatago pa. Ang bigat ng sinabi ni Pilo ay bumalot sa buong silid. Kahit ang mga kasama niyang lalaki ay napayuko, walang ibang tunog kundi ang mabigat na paghinga ni Estela. Si Mang Isko, sa kabila ng kanyang galit at inis, ay nakaramdam ng awa kay Pilo. Alam mo Pilo, sabi niya, pilit na nilulunok ang emosyon. Hindi ka na bata. Hindi ka na pwedeng magtago lang. Kung may alam ka pa, kung may natitira ka pang pahiwatig kung nasaan si Nando, dapat mong sabihin. Hindi mo na ito pwedeng kimkimin. Tumango si Estela. Sa kabila ng kanyang sakit, huminga siya ng malalim. Pilo, hindi ako pumunta dito para makipagtalo. Nandito ako para malaman ang totoo. Kung may alam ka pa, kung may kahit anong bagay na makakatulong, sabihin mo na. Ayoko nang magpatuloy sa paghahanap na parang wala namang patutunguhan. Sa saglit na iyon, hindi na si Pilo ang tila batang nagtatago. Tumingin siya kay Estela at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngiti ng pagsisisi, ng pag-amin, at ng kaunting pag-asa. Meron pa, mahina niyang sabi. May lugar akong huling pinuntahan namin. Hindi ako sigurado kung nandun pa siya, pero baka yun ang sagot. Pero kailangan niyong intindihin. Baka hindi ito ang inaasahan ninyo. Bagamat hindi pa rin malinaw ang lahat, ang sandaling iyon ang naging pag-asa ni Estela. Sa halip na karahasan o galit, pinili niyang makipag-usap. Alam niyang ang tanging paraan para mahanap si Nando ay ang harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Sa tagpo kung saan masinsinang nag-uusap sina Estela, Mang Isko, at Pilo, unti-unting bumigay ang binata. Huminga siya ng malalim, tila nag-ipon ng lakas ng loob bago tuluyang inamin ang kanyang lihim. Ang totoo,
Simula ni Pilo. Napasok ako sa isang negosyo na noong una, akala ko ay simpleng paraan lang para kumita. Hindi ko akalain na may masalimuot palang kinasasangkutan ito. Napatingin si Estela kay Pilo. Anong klaseng negosyo? Anong nangyari? Tanong niya. Hindi maitago ang pag-aalala sa boses. Nilapag ni Pilo ang kanyang kamay sa mesa at humawak sa gilid nito. Parang kinakabahan sa maaaring reaksyon ng dalawa. Noong una, sabi niya, may kaibigan akong nag-imbita sa akin. Sabi niya, magdadala lang daw ako ng mga kahon mula Maynila papunta sa probinsya. Hindi naman ako nagtanong ng marami. Ang sabi ko, basta't wala akong ginagawang masama, okay lang. Napakunot ang noo ni Mang Isko. At hindi ka man lang nagtanong kung ano ang laman ng mga kahon? Tanong niya, halatang nagtataka. Umiling si Pilo. Hindi, Mang Isko. Akala ko kasi ordinaryong trabaho lang. Ang alam ko lang, mga gamit na ipapadala sa ibang lugar. Pero habang tumatagal, naramdaman kong parang may mali. Si Estela, nakikinig ng maigi, ay napasinghap. At anong kinalaman ni Nando dito? Tanong niya, halatang gustong malaman ng bawat detalye. Bumuntong hininga si Pilo bago sumagot. Dahil sa sitwasyon ko, nagkakilala kami ni Nando. Isang araw, sumama siya sa akin dahil gusto niyang makahanap ng trabaho. Wala siyang ideya kung ano ang tunay na pinapasukan ko. Hindi ko rin sinasabi sa kanya. Gusto ko lang makatulong. Inisip ko, habang kasama ko siya, ligtas siya. Pero ano ang nangyari? Tanong ni Estela, ang boses niya ay nanginginig. Dumating ang araw na nalaman ko ang totoo. Sagot ni Pilo. May mga taong may hinahanap. May mga taong gustong tumigil na kami. Sinubukan ko siyang itago. Ilang beses ko siyang iningatan. Pero isang gabi, may sumunod sa amin. Nagtago kami sa isang lugar na akala ko ay ligtas. Pero nagkahiwalay kami. Ang huling nakita ko, tumakbo siya papalayo. Sinubukan ko siyang hanapin pero wala na siya. Parang lumipad siya sa gitna ng dilim. Tahimik na napayuko si Mang Isko habang nakatingin si Estela kay Pilo. Punong-puno ng lungkot sa mga mata. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong ni Estela. Bakit mo hinayaan na maghintay ako ng napakatagal? Dahil natakot ako. Sagot ni Pilo. Natakot akong malaman mo na napasama ako sa gulo. Natakot akong sisihin mo ako. Pero ngayon, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko itong sabihin. Mali ang naging desisyon ko. Ang pagkukulang ko sa tapang at pagiging bukas sa simula pa lang, ang dahilan kung bakit nawala siya. Napansin ni Mang Isko ang pangingilid ng luha sa mata ni Pilo. Hindi ito madaling umamin, ngunit halata ang tapat na pagsisisi sa bawat salita. Tumigil saglit si Mang Isko bago magsalita. Alam mo, Pilo, sabi niya, hindi naman namin gustong masira ang buhay mo. Gusto lang naming malaman ang totoo. Kung talagang pinilit mong alagaan si Nando, hindi ka namin masisisi. Pero kailangan mong tulungan kami ngayon. Kailangang makita ni Estela ang kapatid niya. Tumango si Pilo, halatang nabawasan ng bigat ang dibdib. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo, sagot niya. Hindi ko na kayang magtago. Kung anong alam ko, kung saan ako nagpunta noong gabi na iyon, sasabihin ko, tulong-tulong tayong hanapin si Nando. Bagamat hindi na ibsa ng lahat ng pangamba ni Estela, may bahagyang pag-asa ang bumalik sa kanyang mukha. Sa kabila ng mga pagkakamali at mga lihim na tinago ni Pilo, naramdaman niyang sinsero ito sa pagnanais na itama ang mali. Ngayon, may bagong direksyon ang kanilang paghahanap. May bagong pag-asa na. Sa kabila ng lahat, mahahanap nila si Nando at maisasaayos ang mga nasirang koneksyon ng nakaraan. Nangako si Pilo na gagawin ang lahat upang mahanap si Nando. Kaya't simula noon, sama-sama na silang nagsimula sa bagong kabanata ng paghahanap. Bawat hint, bawat detalye mula sa alaala ni Pilo ay sinuri nilang mabuti. Ang unang hakbang, puntahan ang lugar kung saan huling iniwan ni Pilo si Nando. Sigurado ka bang dito yon, Pilo? Tanong ni Estela habang nililingon ang paligid.
Nasa isang liblib na bahagi sila ng lungsod, malayo sa mga mataong kalsada. May kalumaan ang mga bahay at madalang ang mga dumadaan. Tumango si Pilo, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Dito ko siya iniwan noon. Natatandaan ko pa ang maliit na tindahan doon sa kanto. At itong poste, oo, ito nga yun. Napansin ni Mang Isko na kahit may tiwala si Estela kay Pilo, halata pa rin ang kabang nararamdaman ng dalaga. Muli, tiningnan niya ang paligid. Kung dito natin siya huling nakita, malamang may nakakita sa kanya pagkatapos mong umalis, sabi ni Mang Isko. Tanungin natin ang mga tao sa paligid. Isang oras silang nagtanong-tanong. Minsan, hindi sila pinapansin. Minsan naman, sinabihan silang hindi raw nila kilala ang binata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsusumikap, isang matandang lalaki ang sumulpot mula sa isang maliit na kubo. May dala itong baston at tila namamangha sa mga tanong nila. Ano ang pangalan ng batang hinahanap ninyo? Tanong ng matanda na napansin nilang hirap ng maglakad. Si Estela ang sumagot. Nando po. Si Nando. Mga 2 taon na po siyang nawawala. Kapatid ko po siya. Napansin ni Estela na tila nag-isip sandali ang matanda bago nagsalita muli. Kung Nando ang hinahanap ninyo, sabi nito, baka siya ang batang iniwan sa akin noon. Lahat sila, pati si Pilo, ay nagulat. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mang Isko. Mga 2 taon na ang nakalipas. Simula ng matanda, may nagdala sa akin ng isang batang lalaki. Pilit na pinapasok dito sa maliit kong albularyo. Ang sabi, napinsala daw siya. Kailangan ng lunas. Kaya tinulungan ko siya. Matagal din siyang nakituloy dito habang nagpapagaling. Halos mapaiyak si Estela. Ano po ang nangyari pagkatapos? Nasaan siya ngayon? Tanong niya, halos walang preno. Ang matanda ay saglit na tumigil bago nagpatuloy. Pagkatapos niyang magpagaling, may dumating dito. Isang lalaki na hindi ko kilala. Sinabi niya na siya ang nakatatandang kapatid, kaya't pinasama ko ang bata. Pero hindi ko na nalaman kung saan sila pumunta. Napatingin si Mang Isko kay Pilo. Alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Tanong niya. Umiling si Pilo. Hindi ko po alam. Sagot niya, ngunit halata ang bigat sa kanyang boses. Kung kilala ko man, matagal na akong nagtapat, pero wala akong ideya. Samantalang si Estela, tila binigyan ng bagong pag-asa. Ibig sabihin po, buhay siya? Wala po siyang sakit? Walang masamang nangyari sa kanya? Tanong niya. Tumango ang matanda. Sa lahat ng alam ko, buhay siya. Maayos siyang umalis sa lugar na ito. Bagamat walang tiyak na sagot kung saan si Nando, ang kaalaman na buhay siya at hindi pinabayaan ay sapat na upang muling mag-apoy ang determinasyon ni Estela. Si Mang Isko naman, na matagal na ring nagdududa sa kanilang posibilidad na magtagumpay, ay tila nahanap muli ang lakas ng loob na tumulong. Kung buhay si Nando, kailangan lang nating sundan ang landas. Kung sino man ang nagsundo sa kanya, may makakaalam kung saan siya dinala. Sabi ni Mang Isko, puno ng tiwala sa sarili. Iniyuko ni Estela ang ulo at tahimik na nagpasalamat sa Diyo. Buhay siya, Kuya Isko. Alam ko na makikita natin siya. Si Pilo, na kanina patahimik, ay muling nagsalita. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Pangako ko sa inyo. Bagamat marami pang katanungan ang hindi nasasagot, ang kwento ng matanda ay nagbigay ng inspirasyon kay Estela. Kahit mahirap, kahit tila walang kasiguraduhan, napatunayan nila na ang buhay ni Nando ay hindi natapos sa pagkawala. Ngayon ang kanilang layunin ay higit pa sa paghahanap. Ito ay ang muling pagbubuklod ng pamilya at pagkuha ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanila. Matapos nilang marinig ang kwento ng matandang albularyo, nagkaroon ng panibagong sigla sina Mang Isko, Estela, Totoy at Pilo. Bagamat hindi pa nila eksaktong alam kung saan matatagpuan si Nando, sapat na ang nalaman nilang buhay ito at naipasa sa ibang tao.
Iyon ang naging simula ng bago nilang paghahanap. Kuya Isko, sabi ni Estela habang sakay ng jeep. Parang dito lang malapit sa terminal ang binanggit ni Tatay Albularyo. 'Di ba? Subukan kaya nating tanungin yung mga nagtitinda sa paligid. Tumango si Mang Isko. Hawak ang manibela. Tama ka, Hija. Bawat detalye, bawat tanong, baka may magbukas sa atin ng panibagong daan. Unang-una nilang tinungo ang isang palengke, kung saan madalas umikot ang mga driver na pamilyar kay Mang Isko. Si Totoy, na dating hindi interesado sa mga ganitong gawain, ay ngayon aktibong nagtatanong. Pare, nakita niyo ba ang batang lalaki na kasama ni Pilo noon? May nagsabi kasing may nagdala sa kanya rito dati. Tanong niya sa isang kapwa driver. Bagamat wala pa silang malinaw na sagot, ang patuloy nilang pakikisalamuha sa iba't ibang tao sa terminal at palengke ay unti-unting nagpapatibay sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat kwento, sa bawat tanggihan, natutunan nilang tumawa at magpatawa sa kabila ng hirap. Si Estela, na dati laging aligaga at balisa, ay natutong umasa sa mga kasama niya. Alam nyo, kahit hindi pa natin natatagpuan si Nando, malaking tulong na yung nandyan kayo. Hindi ko na iniisip na mag-isa akong naghahanap, sabi niya, bahagyang ngumiti habang hawak ang larawan ng kapatid. Si Mang Isko, sa kanyang simpleng paraan, ay patuloy na naging haligi ng grupo. Bawat beses na tila nawawala ng pag-asa si Estela, naroon siya upang ipaalala sa kanya ang dahilan kung bakit sila nagsimulang maghanap. Estela, sabi niya minsan habang nagmeryenda sila sa isang tindahan, ang mahalaga, hindi tayo tumigil. Kung nagpatuloy tayo kahit wala pang kasiguraduhan, darating din ang araw na makikita natin ang sagot. Hindi rin nagtagal. Unti-unting natutunan ni Estela na muling pagkatiwalaan si Pilo. Noong una, ramdam ang alinlangan niya. Sa bawat galaw ni Pilo, lagi siyang nag-iisip kung may ibang dahilan ang mga sinasabi nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Pilo ang kanyang sinseridad. Hindi siya umalis sa tabi ni Estela sa tuwing nahihirapan itong magtanong sa mga tao. Hindi siya nagdalawang isip na samahan sila kahit pa abutin na ng gabi ang kanilang paghahanap. Minsang nagsabi si Pilo kay Estela, alam ko na mahirap pagkatiwalaan ng isang tulad ko, pero salamat na rin at hinayaan niyong tumulong ako. Hindi ko naman kayo pababayaan. Iyon ang naging simula ng unti-unting pagbawi niya ng tiwala ng grupo. Si Totoy, na dati maloko, ngayon ay naging mas maunawain kay Pilo. Alam mo Pilo, sabi niya, hindi lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon, pero mukhang sineryoso mo talaga ang sayo. Habang patuloy ang paghahanap, hindi maiiwasang makaramdam sila ng pagkaubos ng lakas. Minsan, pagkatapos ng isang araw ng pag-iikot at pagtatanong, naupo silang lahat sa gilid ng kalsada, pagod at tahimik. Kung tutuusin, sabi ni Mang Isko, ang dami na nating dinaanan. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin tayo magkasama. Napatingin si Estela sa kanila, kay Mang Isko, kay Totoy, kay Pilo. Oo nga, tugon niya. Hindi lang naman pala si Nando ang hinahanap natin. Parang hinahanap ko rin yung lakas ng loob ko. At ngayon, sa tulong ninyo, nahanap ko na iyon. Napangiti siya habang binubuksan ang kanyang bag at muling inilabas ang larawan ng kapatid. At kahit hindi pa natin siya natatagpuan, alam kong hindi rin tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman ang totoo. Ang kanilang samahan ay naging inspirasyon. Ang bawat hakbang, kahit pa walang kasiguraduhan, ay nagdala sa kanila ng mas matibay na pagkakaibigan. Si Pilo, na dating puno ng takot at pagsisisi, ay natutong humarap sa kanyang mga pagkakamali. Si Estela, na dati laging umaasa na may ibang tutulong sa kanya, ay natutong tumayo sa sariling mga paa. At si Mang Isko at Totoy, bagamat sanay na sa simpleng buhay ng kalsada, ay natutong magbukas ng puso para sa mga taong mas nangangailangan. Bagamat hindi pa natagpuan si Nando, ang kwento nila
ay hindi nagtapos sa pagkawala. Sa halip, ito ay nagpatuloy bilang isang kwento ng pag-asa, pagkakaisa, at pagtitiwala. Sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga pagkakamali, natutunan nila na ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan at ang paniniwalang darating ang araw na muling mabubuo ang pamilya. Ang bagong simula ay hindi palaging nangangahulugang lahat ng tanong ay masasagot. Minsan, ang bagong simula ay ang lakas ng loob na harapin ang mga darating na araw, kahit hindi pa malinaw kung ano ang naghihintay. Sa kanilang pagsasama, natagpuan nila ang diwa ng pagsisikap, pagkakaibigan at pananalig, isang simula na magdadala sa kanila sa mas maliwanag na hinaharap.